Paramount Life and General Insurance Corporation kapag may pagsubok. Inoto ko! Heart attack po! Anak, next year ka na mag-aral, ha? Dad! May kasama kang madaling kausap. Katulong mo kaming maghahanda at magpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation. Madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. Live mula sa studio ng RMN DZXL 558 Radyo Mo Nationwide. Sumasa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore. Gabay ng OFW International is brought to you by Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap. And now, your host, ang tita ng mga OFWs, si Tita Lou Medina. Hi! Magandang gabi! Hi! Feb 24 ngayon. Magandang gabi po sa 24, di ba? 25! Oo, and sa People Power Anniversary nga naman. Na-miss niyo ba ako? Kailangan ko yung music ng EDSA People Power. Gusto ko lang, kahit na once a year, ay ma-play natin yun para sa mga kababayan natin nakikinig dito sa DZXL. Gusto ko yung background na yun. Alam mo ba, batang-bata na sa EDSA ako. Ano pa ako niyan? Dalaga pa ako. Doon ko nga na-meet yung asawa ko sa EDSA People Power Monument. Yan, gusto ko yan. I-play mo, Ray. Okay, kayo nakikinig sa gabay ng OFW International dito sa DZXL. Hatid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. May guest po kami mamaya at napakahalaga ng ating pag-uusapan tungkol sa pag-iipon. Marami ba sa inyo ang nagbabangko? Mga OFW dyan, natuto na pang mag-impok. How to handle your finances. Naku, napaka-importante niyan. Marami po kasing OFW umuuwing walang-wala. Yan. Salamat! Okay, bumati ka naman, Jonas! Yeah, magandang gabi po sa lahat na nakikinig dito sa Pilipinas at sa ibang bansa at Happy EDSA Day. Muntik na magprotesta na sinabi mong batang-bata ka pa nung EDSA kasi bata din ako noon. So magka-age tayo, Tita Lou. Ay, naka. Okay, meron tayong bagong segment co-host. Yeah. Ang aking anak, tagapagmana ng aking trono. Si Yapi Medina. Yapi, bumati ka naman, please. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Yapi Medina, ang bago niyong makasama ngayon dito sa Gabay ng OFW International sa DZXL 558 kHz at makakasama niyo kami hanggang 10 o'clock ng gabi. At huwag niyo kakalimutan ang aming website www.gabaynongofwinternational.com, and for any comments or suggestions, pwede kayong mag-text sa 0926-617-8082. And like us on Facebook, meron kaming fan page sa Gabay ng OFW International. Type nyo lang sa search box and like us, and doon namin ipopost yung mga topics namin every Saturday. Pwede na ako umuwi, no? Teka, palit na ako. Mukhang kagandahan ng boses ng iyong anak, ha? Talbog ang nanay. So, pwede na. Very soft. Sa pakinggan sa ere. Oo nga. Siya po ay taga-UST HRM at kasama niya kanyang boyfriend dito sa loob ng studio, si Louie Jante, Louie Abarquez. Mamaya pababatiin natin. At siyempre meron tayong guest. Naku, batang-bata pa rin. Di ko akalain na mas bata pa sa akin. Ito si Mr. Philip Devulgado, Marketing and Distribution PIDOS Unit ng Banco de Oro. Magandang gabi, Mr. Philip. Magandang gabi. Magandang gabi, Miss Lou, Jonas. Isang malaking karangalan na ako'y maimbitahan sa inyong programa. At kukunin ko na rin yung pagkakataon na bati ng lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas at sa ibang bansa sa isang mapagpalayang araw ng EDSA. Yeah. Nasaan ka nun? Nasaan ka nun? Nandun ka ba sa harap ng mga tangke? Wala, ma'am. Siguro kinder pa ako nun. Ay, nabuking naman ang edad ko. Actually, dalaga pa ako nun. Parang natakot ako, sabi niya kinder siya. Ako yata elementary. Wala pa yung mga anak ko noon. 1986, I'm still single. Pero DJ na ako noon. At pinapatugtog namin yung maiinit na mga kanta ni Freddie Aguilar, mga nagbabagang lyrics ng kanta niya. Kaya just me. Alternative music. That was 1986. 1986, talo mga 10 taon ako na nasa EDSA ako. Bilit-bilit ako ng nanay ko. College grad na ako ng DJ pa lang. Nag-DJ ka lang. Cute pa lang sa ere. Yun. Dati ko po pangalan ay
Lady Luz FRC. Anyway, ang palitan, ito, ang segment ng Jonas, wala na tayong trabaho. Masaya yan. Basta marami dumadami. Madami mas masaya. Pero mamaya pag-uusapan natin, babalikan natin si Mr. Philip Divulgado tungkol sa pag-iipon. Naku, mahirap bang mag-ipon? Kung may ipunin. Okay, ang palitan ng piso, itong ating foreign exchange rate, ano? Sige na, umpisa mo na, Yapi. Para sa ating foreign exchange rate, ang palitan ng piso sa US dollar ay 42.76. Okay, Canadian dollar 42.81, Australian dollar 42.89, New Zealand 35.66, Hong Kong dollar 5.51, okay, at siyempre Singapore 34.10, Euro 57.20, Japan yen 0.53, Saudi Riyal 11.40, Thai baht 1.40, UK pound 67.34, at siyempre meron tayong Bahrain dinar 113.4, malaki pala ang dinar. and last but not the least, UAE dirham 11.64. Huwag niyo pong kakalimutan magpadala sa pamilya niyo dito sa Pilipinas, pero huwag niyo rin pong kakalimutan na i-monitor kung saan napupunta yung pera na pinaghihirapan niyo. Malapit na rin kasi ang graduation at maraming gastos. Sa mga pamilya ng mga OFW dito sa Pilipinas, siguraduhin niyo naman na napupunta sa tama ang perang kinikita ng mga mahal niyo sa buhay na nagtatrabaho ng mahirap dyan sa abroad. Oh, daig na na, Jonas, wala na tayong papel. May reminder pa na siya, di ba? Siyempre, hirap na yan. Okay, mas maganda kung ang reminder ay galing kay Mr. Philip. Sir, ang mga OFW ba ay kailan nasasanay mag-save, mag-impok, di ba? Karamihan yata, halos bago umalis ng Pilipinas, wala naman kasing pera. So, ilang kontrata bago sila makapag-ipon? Sa palagay ninyo? Tama ka, Miss Lu, no? Mm. Kasi bago sila umalis ng Pilipinas, Para mahina ang boses niya. Yan. Yan. iniisip nila unang-una, kung ano yung darating lang sitwasyon sa ibang bansa. Ano ba yung magiging trabaho ko? Sino ba ang mga magiging amo ko? Magiging masaya ba ako? Saka lang nila iniisip ang pag-iipon kasi ang unang-unang layunin kung ba't sila magtatrabaho sa ibang bansa ay para mapa-asenso at matupad ang mga pangarap nila. Kaya bago umalis ang isang OFW, kailangan malaman niya at ng kanyang mga pamilya kung ano ba ang dahilan, ano ba ang layunin, ano ang goal kung bakit ako magtatrabaho sa ibang bansa. Kung ito ba ay para mapagtapos ko ng pag-aaral ang aking mga anak, magkaroon ba ako ng sarili kong bahay, pangarap bang sasakyan, o puhunan sa negosyong pwede kong umpisahan. So, ang kultura natin mga Pilipino, sa kultura natin mga Pilipino, bihira o halos hindi natin pinag-uusapan ang bagay na tungkol Sa pag-iimpok. Sa pera, Sa pera basically. mismo. So, palagi kong sinasabi, pag-uusapan natin ang lahat ng bagay. Kahit buhay na ng may buhay, pero hindi natin Chismis. pinag-uusapan ng pera. Para ba siyang sakit na kasi walang natitira. maaring totoo. Diba? Pero ang dahilan kung bakit hindi natin yung pinag-uusapan, kasi para sa ating mga Pilipino, Hindi mahalaga. ang pera ay pera lang. Pero pinag-aaway din yung mag-asawa, ha? Yes. Hindi naman mag-asawa, halos lahat. Oo nga. Saka napansin ko, ha, sa Pilipinas, parang 80% na kinikita mo napupunta sa food. Kaya halos walang natitira talaga. Tapos ang sweldo, naubos ang sweldo mo, wala ka na ipon. Kaya mahirap talaga magtrabaho sa Pilipinas. Kaya ako, mga anak ko, abroad ko talaga. Tito Lu, siguro kasi mahirap din para sa atin. Yung mga magulang din natin, hindi kasi sanay mag-impok. So pagdating sa mga bagong henerasyon ngayon, wala rin silang idea o maipapasang knowledge about banking. Oo nga. Oo. Siya po ay taga BDO, pero syempre, bago natin lumawak yung ating usapan, ang BDO po ay napakadali naman pala mag-open ng account dyan. Sige, para makarami na tayo. Paano ba mag-ipon magbukas ng account sa BDO? Magkano bang ibibigay? O down, kumbaga, first payment o yung pinaka initial deposit? Para sa ating mga kababayang OFW, sila po ay binibigyan natin ng pagkakataon at ng pribilehiyo upang mag-open account sa BDO sa halagang 50 pesos lang. Kung ang 50 pesos? Totoo, ma'am. Mababa yun, ha? Ang karaniwang problema kasi sa pag-open ng account, ang kailangan mo talaga ay pera. Kasi kahit saang bangko ka magpunta, makakapag-open ka lang na account kung meron kang 3,000 hanggang 10,000 piso. Sa madaling salita. Pag wala Para kang- napakababa, 50 pesos lang. Yes, ma'am. Kasi naintindihan namin na ang mga OFW, kailangan nila ang pera nila ngayon. Kasi kung may pera ang isang OFW, ang pera ay ginagamit niya sa pagpuproseso ng mga dokumento niya. Pang araw-araw niyang
gastusin at syempre yung mahalaga yung pamasahe sa paglakad niya ng kanyang mga papeles. Kaya sa mababang halaga na 50 pesos, sila po ay nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng ipon. Hindi lang mga OFW, pati ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Siguro talaga, Tito Lu, maganda yung tagay proyekto ng BDO kasi parang feeling ko yung 50 pesos parang administrative ko, tapos bibigyan ka pa nila ng parang bayad lang doon sa papel. Oo, papel lang, diba? Sa totoo, Miss Lu, hindi po siya bayad. Kasi yung 50 pesos na dideposito mo, nandun pa rin. Nandun pa rin. namin yung sa account ninyo. Oo nga. Marami ba kayong mga proyekto para sa mga OFW, Mr.? Nakausap po natin si Mr. Philip Divulgado, Marketing and Distribution PIDOS Unit. At natutuwa ko kanina off-air bago tayo magsimula. Meron din silang PIDOS program o yung pre-orientation, Pre-departure orientation seminar na kinumpara ko kung ano yung ginagawa ng gobyerno na sa PIDOS. Ikwento nyo mamaya kung ano pagkakaiba. Kasi sa gobyerno talaga palpak. Palpak talaga ang PIDOS ng gobyerno natin. Bakit? Ang mga nagpipidos, nag-abroad na ba? Sa seminar sila, pero hindi pa sila nag-abroad. Tinuturo nila yung kontrata, pero napaka-importante sa PIDOS yung kulturang ng bansang pupuntahan mo. Correct. Karamihan ng mga nagpipidos, racket. Bakit racket? Habang nagsasalita maghapon, naka-aircon nga. Singit ang mga bangko, singit ang mga realties, singit ang lahat-lahat ng, kumbaga sa nanood ka ng TV, puro commercial. At ang nagpipidos, ilang araw na lang bago umalis. Siyempre, bago ka umalis, isipin mo, yung asawa ko ba, mga ngalawa? Yung anak ko ba, titino pag wala ko? Occupied na yung kanilang pag-iisip. Tsaka, may dadalhin ba akong damit? Meron ba akong may ibang pera? Sino gagawa ng assignment ng anak ko? Sino mag-aalaga? Yun ang iniisip ng kahit ang turista, di ba? Excited ka mag-abroad first time. Tapos magpipidos ka, last minute. Walang kwenta ang pidos ng gobyerno. So parang sila mo, Tito Lu, kasi pagdating nila doon, masyado na silang preoccupied, pupunta na lang sila kasi kailangan requirement. It's a requirement. Pero ang pidos, suggestion ko lang, lagyan na sa maliit na parang hand carry na lang. Nakalagay doon, ano yung mga kultura sa bansang yan? Bawal naka-short. Bawal lang lalabas ng bahay. Do's and don'ts na. Do's and don'ts na Tagalog or English, ha? Yun, baka para sa akin, effective pa yun. Hindi magkakasama kayo, daldal yung isa tapos siya pala, hindi pa siya nag-abroad. Di ba? Yung nagsasalita. Yes, ako mismo nagpidos nag-observe sa mga nagpidos na yan. At karamihan nagpipidos sa racket lang. Ang dami kumikita dyan na NGO. Yun ang napansin ko.